Hindi sila artista, hindi rin sila influencer, pero isang pirma lang nila, kayang magbabago ng presyo ng gasolina ng Pilipinas? Isang desisyon lang nila, pwede magdulot ng digmaan o kapayapaan. At isang salita, kayang magpayanig ng buong stock market ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-nakakatakot na mga leader sa buong mundo ngayong 2026. Mga taong may kontrol sa pinakamalaking ekonomiya, may hawak ng pinakamalakas na militar, at may impluwensyang umaabot hanggang sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit nandito lang tayo sa Pilipinas, ha? Sa episode na to, aalamin natin kung sino ang tunay na may hawak ng pinaka-nakakatakot at pinaka-nakaka-impluwensya sa planeta! Mula Europa, Asya, hanggang Amerika? Mr. D. At number 11, Daniel Ortega ng Nicaragua. Siyang pangulo ng Nicaragua, kasama ang kanyang asawa at kasama ang pinuno na si Rosario Murillo. Lalo pa nilang pinalakas ang kanilang kapangyarihan noong 2025 sa pamamagitan ng pagbabago ng konstitusyon upang gawing co-president si Murillo at bigyan sila ng kontrol sa hudikatura at lehislatura. Pinatahimik ng kanilang pamahalaan ang lahat ng uri ng kritiko sa pamamagitan ng arbitraryong pag-aresto, enforced disappearance, sa pilitang pagpapatapon at pagbawi ng pagkamamamayan at pagkumpiska ng ari-arian. Mahigit 452 Nicaraguans ang kinuhaan ng pagkamamamayan at daan-daan ding mga padre at madre ang pinatapon. Hindi lamang sa loob ng bansa, pati ang mga kritiko sa ibang bansa ay inaalam at tinatakot din. Ang pamumuno ni Ortega at Murillo ay nagpapakita ng matinding pagkontrol at ginagawang takot ang instrumento para manatili sa kapangyarihan. At number 10, Isaias Afwerki, ang diktador ng Eritrea. Mula pa noong 1993, walang halalan dito. Sa ilalim ng kanyang gobyerno, patuloy na nilalabag ang karapatang pantao. Wala pa ring nahalal na lehislatura at tanging ang People's Front for Democracy and Justice lamang ang pinapayagang partido. Ayon sa World Report noong 2026, pinananatili ng gobyerno ng Eritrean ang mahigpit na pagkontrol sa populasyon at pilit na sinasailalim ang mga Eritreans sa indefinite military or national service, sa pilitang trabaho na umaabot ng ilang dekada. Wala ring kalayaan sa relihiyon o pamamahayag at laganap ang mga arbitraryong pagdakip at sapilitang pagwawala. Dahil dito, milyon-milyon ang tumakas mula Eritrea. Ngunit pinupuwersa pa rin ng pamahalaan ang diaspora na manahimik sa pamamagitan ng paniniknik at pananakot. Number 9, Min Aung Hlaing, ang hepe ng hunta militar ng Myanmar. Siya ang nagsimula ng kudeta noong Pebrero 2021 at responsable sa marahas na pagpapalaya sa mahigit 1 milyong Rohingya. Noong 2024, inihayag ng ICC na hinihiling nito ang arrest warrant sa kanya para sa mga krimen laban sa sangkatauhan dahil sa pag-usig sa Rohingya. Matapos ang kudeta ay gumamit siya ng matinding karahasan laban sa mga protesta ng sambayan ng Burmese, kaya't libo-libo ang napilitang mag-armas. Habang lumalakas ang puwersa ng resistance at nakikipagtulungan sa mga etnikong hukbo, nananatili pa ring matigas ang ulo ni Min Aung at tinawag niya ang mga kritiko bilang external invaders or terrorist. Pinakita ng kanyang pamumuno ang pagsasama-sama ng militarisasyon, pagpatay at pag-atake sa mga etnikong minorya. Number 8, Alexander Lukashenko ng Belarus. 4 na taon pagkatapos ang kontrobersyal na eleksyon noong 2020, lalo pang tumindi ang pagsupil sa mga kritiko. Mula Hulyo hanggang Disyembre 2024, 227 na bilanggong politikal ang napilitang pumirma ng plea for pardon sa ilalim ng dahas. Sa kabuuan,
may hindi bababa ng 1,275 na bilanggo na nakakulong dahil sa political na mga kaso. Naulat din na ang mga bilanggo ay nakakaranas ng kalupitan, inkomunikado detensyon, pagkakakulong sa punishment cells at malalang kondisyon sa kulungan. Siyempre kasama na rin ang kawalan ng medikal na atensyon. Pinuntirya din ng mga otoridad ang mga pamilya ng aktivista at sinasampahan ng bagong gawa-gawang kaso ang mga pinawalang sala. Ang paghahari ni Lukashenko ay simbolo ng walang humpay na pang-aapi at paninikil. At number 7, Nicolas Maduro ng Venezuela. Noong 2024, dumanas ng malawak na protesta ang bansa matapos ideklarang siya ang nanalo sa halalan. Ayon sa reports, pinag-ibayo ng mga otoridad ang panunupil bago at pagkatapos ng eleksyon. Inaaresto at dinidiskwalipika ang mga oposisyon at aktivista. Halos 20 milyon na Venezuelans ang nabubuhay sa maraming anyo ng kahirapan at mahigit 8 milyon ang tumakas mula noong 2014. Pagkatapos ideklara ang resulta, libo-libong nagpo-protesta ang hinarap ng brutal na crackdown. Tinala ng mga grupo ng 23 na pagpatay at mahigit 1,900 political na preso mula July 29. At number 6, Mohammed bin Salman, Saudi Arabia. Si Crown Prince Mohammed bin Salman, ayon sa Human Rights, kinontrol niya ang Public Investment Fund or PIF at ginamit ito sa mga proyekto na nagdulot ng malawakang paglabag sa karapatang pantao at forced evictions. Sa kanyang anti-corruption campaign noong 2017, libo-libong elites ang inaresto, tinorture at kinikilan ng kanilang ari-arian. Siya rin ang inuugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Jamal Khashoggi. Sa mga proyektong tulad ng NEOM, sa pilitang pinaalis ang mga komunidad ng Huaytat, may mga pinatay at may nahatulan ng 50 years na pagkakulong at maging bitay dahil sa pagtutol. Pinarusahan sa Saudi Arabia ang online na opinyon sa pamamagitan ng napakahabang sentensya or death penalty. At daan-daang Ethiopian migrants ang pinatay ng mga border guards ng Saudi noong 2022 to 2023. Sa kabila nito, ginagamit ng pamahalaan ng sports at entertainment upang itago ang kanilang madugong record. At number 5, Ali Khamenei ng Iran. Alam nyo na naman siguro nangyari ngayon. Wala na siya. Pero siya ang pinakamatas na pinuno ng Iran. Noong Enero 8, 2026, nag-alsahan ang mga mamamayan laban sa lumalalang ekonomiya at panunupil. Sumagot ang rehimeng Khamenei sa pamamagitan ng mass killings. Libo-libong nagpuprotesta at mga sibilyan ang pinatay ng mga security forces. Marami ang binaril sa ulo at dibdib at naitala ang mga tambak na bangkay sa mga morgue. Kabilang ang mahigit 400 bodies sa isang pasilidad sa Karizak. Tinuring ito ng HRW na pinakamalalang pagpatay sa kasaysayan ng Republika at babala ng patuloy na ulit-ulit ang mga pinuno na pumapatay sa sariling mamamayan hanggat hindi sila napapanagot. Habang tinuturing ng mga opisyal ang mga nagpoprotesta bilang terorista, hinikayat ng HRW ang UN na magsagawa ng agarang espesyal na sesyon upang managot ang mga may sala. At number 4, Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea. Ayon sa reports, nananatili ang bansa bilang isa sa pinakarepresibong estado. Umigting ang surveillance, censorship at forced labors noong 2025. Ginagamit ng gobyerno ang torture, extrajudicial execution, arbitrary imprisonment, collective punishment at sapilitang paggawa upang panatilihin ang buong populasyon sa matinding takot. Bawal ang unsanctioned na telepono at media. Ang panonood ng South Korean TV ay maaaring parusahan ng hanggang 5 taon na forced labor. Ang United Nations at ang iba pang grupo ay nagsasabing may ebidensyang ang mga paglabag sa karapatang pantao ng North Korea ay umaabot sa crimes against humanity.
Ngunit hanggang ngayon, walang pananagutan sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un. Pangunahing prioridad pa rin ang weapons development, kaya sa kapakanan ng kanyang mamamayan ito. Number 3, Vladimir Putin, presidente ng Russia. Habang nagpapatuloy ang agresibong digmaan laban sa Ukraine, pinaigting ng Kremlin ang crackdown sa mga kritiko sa loob at labas ng bansa. Ayon sa reports, si Putin at iba pang opisyal ay hinahabol ng International Criminal Court dahil sa mga war crimes at crimes against humanity sa Ukraine. Noong 2025, umabot sa 1,217 ang mga bilanggong politikal, mas mataas kumpara sa 800 noong nakaraang taon. Sinadi ng HRW na mula February 2022 hanggang September 2025, 1,299 na tao ang sinampahan ng kaso dahil sa pagsalungat sa digmaan at 373 ang nananatiling nakakulong. Ang mga korte sa Russia ay nag-aalok ng draconian na sentensya. Pinalawak pa ng mga bagong batas ang foreign agent at undesirable designations upang supili ng media, civil society at kahit mga mamamayan sa ibayong dagat. Kapag pinares ang panunupil na ito sa agresyon sa Ukraine, malinaw kung bakit takot ang maraming tao kay Putin. At number 2, Xi Jinping ng China. Ayon sa reports, pinakilos ni Xi ang buong gobyerno para magpatupad ng mahigpit na ideolohiyang pagkakasunod at pagsunod sa Partido Komunista. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinakamasahol na pagsupil ang naranasan ng mga Tibetan, Uyghur at iba pang minorya. Libo-libo ang nakakulong ng walang katarungan at pinagbabawalan kahit ang pagdiriwang ng kaarawan ng Dalai Lama. Matapos ipatupad ang Draconian National Security Law sa Hong Kong, nagdisband ang huling aktibong pro-democracy party at pinaprosecute ang mga kamag-anak ng mga aktivista. Pinilit din ng pamahalaan ang sinicization ng mga relihiyon at nilusob ang mga house churches. Inaresto ang mga pastor at miyembro nito. Nag-extend pa ang kamay ng Beijing sa ibang bansa. Hinaharas nito ang mga kritiko sa diaspora at inaaresto ang mga bumabalik sa China. Tinatawag itong transnational repression. Sa kabila ng pandaigdigang pagbatikos, patuloy ang paglawak ng otoritaryang paghahari ni Xi. And at number 1, Donald Trump, President ng United States. Mula sa pagiging real estate mogul at TV personality, si Donald ay muling nanalo sa halalan at nanumpa bilang ika-47 na Pangulo noong 2025. Ang kanyang pababalik sa White House ay nagbigay ng malaking pagbabago sa ekonomiya at patakaran panlabas ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ang may pinakamalakas na ukbo at pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ito ang pinaglalaban ni Trump na maging number 1 forever and ever ang US. Kilala siya sa matitinding pahayag laban sa illegal immigration at pagpapanumbalik ng America First. Bagamat maraming kumukontra, hindi maikakaila na malaki ang impluwensyang dala ng kanyang mga polisiya sa buong mundo. Kabilang na ang pamilihang pinapasok ng maraming Pilipino. At yan ang ating listahan ng pinaka nakakatakot na mga leaders sa buong mundo ngayong 2026. Ano di fam? Natakot ba kayo? Kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!